Hi guys, it's me Joven and welcome back sa aking channel. In this video ay meron akong interviewin na dating OFW at ngayon ay successful businesswoman at meron pa siyang isang pinagkakakitaan which is yung paglalamove agent niya. Bago ko siya interviewin ay please consider to subscribe my channel at pakiclick na rin yung bell button para lagi kayong updated sa newly uploaded videos ko. At ito yung business ni Ma'am, Katropa Po Shop Pet Supplies dito sa Cainta. Ayan o, yung mga items niya. At meron pa silang isang business, itong Hungry Tummy. Ayan o. Actually, itong location nila ma'am ay malapit lang siya dito o. Sa may Juan Cainta College. So maganda yung location niya. Ito yung mga items. Meron siyang cat and dog dry foods. At ito pa, yung wet food naman niya. O. Ito pa yung mga iba. Meron na siyang mga naka-repack dito para mabilis lang pag magbenta. Yan. Ito pa yung mga iba. Yan o. Ito yung bag ko. Yan. Meron din siyang mga shampoo, Madre de Cacao, Po Soup, at saka ito o, shampoo pa. Ayan, ipakita ko na yung kanyang business dito sa may Cainta. Sa mga taga-Cainta at malapit dito ay pwede nyo siyang bisitahin dito lang sa may tapat ng Youngstown Village at malapit siya sa may Juan Cainta College. At ngayon naman ay sasamahan ko siya sa pagbibiyahe, sa paglalamove niya at ipapakita ko kung paano yung procedure at meron na akong mga nakaprepare na questions para sa kanya at malapit nyo na siyang makilala. Ayan, mag-start na tayong maglalamove at ito na si Ma'am, makikilala nyo na siya. Si Jade Bonilio, ayan, ang aming family friend. Ayan. Hello. Ayan. So, meron na kaming nakuhang booking. Anong oras ngayon ay 1:12. Ayan, so nag-start kami. Maglalamove ng 1:12 in the afternoon. Ayan, so ipakita ko yung yung app ng Lalamove. Ito yung nakuha naming booking. Wait. Ito yung first booking namin. Pasig to Pasig lang kami. Yan. Yung pala, yung gamit ni Ma'am ay sedan. 200 to 300 kg, no, Jade, no? Ayan, yung capacity ng nitong sasakyan. Dito sa app ng Lalamove ay marami kang option kung ano yung gusto mo, yung kung ano yung malapit, yun yung kukunin mo. Ayan, no, ang daming nagpa-pop up na mga location. So ikaw na lang mismo yung mamimili. At ngayon ay i-close ko muna, mamaya papakita ko to ulit pag magbo-booking kami. Kasi nagwi-waste kami para alam namin kung ano yung pupuntahan namin. Pag maglalamove ka ay di ka magwo-worry kung saan yung pupuntahan mong location kasi andyan na to si Mang Waze. Ayan o, may mga directions. At sasabihin pala ni Waze kung ilang minuto bago ka makarating doon sa location na pupuntahan mo pagpipick upan. Malapit na kami sa pagpipick upan namin. 13 minutes lang. Medyo na traffic lang kami doon sa may Ortigas Extension. Yun lang yung isang disadvantage. Pagka traffic, syempre, sayang yung gasolina din. Tsaka yung oras din ng nag-aantay doon sa pinapagpipick upan mo. Ito na yung items na ipapadala. Tapos, pipicturan ito at isisend doon sa sa app lang ng Lalamove. Kuha na namin yung items. Ngayon, titingnan naman kami ng other booking para hindi sayang yung oras. Just dadaanan namin. Tapos, sunod-sunod lang yung pag-drop off. Nga pala, dito sa sa Lalamove, pwede kang mag-book lang ng hanggang 2 booking. Tapos, kailangan mo siyang may hatid muna yung pangalawa bago ka ulit mag-select ng bagong booking. Bakit kailangan mong mag-double booking? Kasi yun yung diskarte mo para hindi sayang yung oras mo at madoble pa yung kita mo. Nakapag-double booking na kami, tapos i-check namin ngayon kung saan yung mas malapit dito para yun muna yung pupuntahan namin. Gagawin namin, na-check kasi namin na yung mas malapit is yung pagdadrop offan ng itong item na to. Ayan. So doon muna kami, tapos ang susunod na ay magpipick up yung sa last na na-booking namin. Dito na kami sa aming drop off. Ngayon, tatawagan naman namin yung magre-receive ng item. Yung customer pala ay nagbayad through GCash. Once na nakabayad na siya,
i-arrive na namin. Puntahan muna namin yung itong pagpipick upan namin ng item, yung second booking namin. Tapos mamaya i-arrive namin once na nakabayad na siya sa GCash. Yan, papakita ko kung paano yung pagpupunta na dun sa next na pagpipick upan. Yan, click lang, then ito yung address na pupuntahan namin, tapos i-click lang yung direction na yun. So i-click natin, yan. Diretso na siya sa Waze. Tapos meron yung estimated time na arrival niya, yan 17 minutes. So go na tayo. I-arrive na natin yung yung pinakaunang binook namin. Click lang natin, no? Yan. Tapos i-arrive natin. So yung kanina 220 pesos. Ayan Tapos makikita niyo kung magkano yung dideduct ni Lalamove. So i-arrive na natin. Tapos arrive already. This drop off. Yan. Kailangan din ng picture eh. Ay, ito yan. At pakita natin yung picture. Kahit na lang kasi na-drop na natin. Yan. So, kailangan mo lang siya mag-send ng picture na na-drop na. So, confirm delivery. Completed. Confirm. Tapos, cash complete. Yes. Ayan. So, 176 na lang yung total na earnings natin. Dito tayo sa ating sa ating second booking. Tingnan natin yung mga items dito. 171. Ma'am, 281. Ito yung mga items, guys. Yan. Tapos dito natin ilalagay. Kapag maglalamove ka pala, ay expected mo yung mga isasakay mo, may mga pagkain, may mga tela, minsan may mga bakal, tiles, ganun, mga iba pa. Depende kasi yung mga ipapadala ng mga mga nagsisend. Tulad ngayon, nandito kami sa warehouse ng Kumi Natural Drinking Yogurt. So yogurt yung mga pinadala namin. Dadalhin namin ito sa sa SM Taytay. Yan, so ito na yung mga dadalhin namin yogurt. Ito lang ba yun, ma'am? Naka-indicate naman dun sa booking kung ano yung mga mga ilalagay. Ay, kung ano yung mga ipapadala nila. Kasi yan pa Tatanungin ko si Jade ng mga ilang katanungan lang naman. Bukod sa business mong Katropa, Post Shop, Pet Supplies, at yung Hungry Tummy na buy one take one na burger, bakit mo naisipang maglalamove? Yan, so sasagutin ni Jade habang nagdadrive siya. Yan, so bakit mo naisipang maglalamove, Jade? Kasi dun sa pet supplies namin, nag-open siya ng 10:30 hanggang 9:30 ng gabi. So yung patay na oras ng lunch kasi mainit, wala masyadong taong pumupunta, ng alauna hanggang hapon ng alas 4, alas 5. Kasi yun lang yung chance na para maglalamove ako. Kasi alam mo naman tayong mga OFW sanay ng may ginagawa. So parang bukod sa pwedeng source of income to, ginagawa ko na rin parang libangan, pamatay oras kaysa nakatambay ako dun sa pet supplies. Kasi nandun naman yung business partner ko. Pwede naman siya yung nandun sa mga patay na oras na yon. Tapos ako, nandito sa Lalamove. Dito ko na rin kasi kinukuha yung pambayad namin ng kuryente tsaka tubig. Ayan. So, ang ganda ng diskarte ni Jade, no? Magkano naman yung kita mo sa isang araw sa paglalalamove mo? Actually, yung Lalamove ko, hindi ko naman to full time. So, 4 hours lang ako kasi gaya ng sabi ko kanina, 1 to 4 lang or 1 to 5 kasi kailangan ko makabalik ng hapon din. Dahil naman sa Hungry Tummy, labasan ng mga estudyante ng alas 6. So, dapat makabalik ako bago mag alas 6 para yung business partner ko merong katuwang dun sa pagluluto naman ng burger. So, half day lang siya, 4 hours, maximum 5 hours. 500, 600, mga gan. Maximum 600, pero mostly 500. Okay. So, okay na yun, di ba? Nakakailang biyahe ka naman sa isang araw? Sa isang araw, kasi ang diskarte ko dito, double booking. So, pag papunta, 2, isa pa, siguro nakaka-6 or 5, baka ganun, kasama na yung pauwi.
Parang mga ganun eh, minsan 4, kasama yung double booking na yun ha. Kumbaga 2 biyahe, pero sa isang biyahe, 2 accept. Parang ganun. Okay. So, nagdadalawang booking siya para, at least, di ba, para hindi sayang yung oras na yung parang nabanggit ko kanina. And meron tayong mga additional na questions regarding naman sa sa experience niya sa mga customer ng Lalamove. Pag nagpi-pick up siya, tsaka nagda-drop off. Usually, ano yung mga items na pinipick up mo sa mga customer na nagbo-book sa Lalamove? Mostly mga gamit-gamit eh. Paninda, pagkataytay, automatic damit. Mga textile, mga garments. Tapos, hindi ako tumatanggap ng mga frozen foods, frozen products kasi matubig yun eh. Yung sasakyan ko, may carpet sa likod. Ngayon, pag natuyo yung tubig, natuluan siya, bumabaho. Kaya, pagka alam kong frozen products yun, hindi ko ina-accept. Then, ngayon lang ako naka-accept ng yogurt. Gaya na pinakita kanina ni Joven. Hindi naman siya talagang nagtutulo kasi nasa Tupperware naman. Pero tulad ng mga chicken, ng mga frozen, hindi talaga ako tumatanggap ng ganon. Depende sa lugar eh, tsaka depende sa business. Okay, so maganda yung ginagawa namin kasi na-experience ko rin ngayon na tinatawagan muna yung customer na pagpipick-upan kung ano yung items na ipipick up. Tapos, usually, syempre, di ba, mabigat yung mga, halimbawa, yung nabanggit mong tela, yung yogurt. Sino naman yung nagbubuhat para mag-unload sa may sasakyan mo? Hindi ko alam kung ako lang ba to dahil babae. Pero isa sa advantage din kasi dahil babae ako, never akong nagbuhat. Talagang may nagbubuhat. Kung sino yung nagpa-pick up, kung sino yung drop off, sila yung nagbubuhat. Etong yogurt na mga sinampa, wala akong binuhat kahit isang Tupperware dyan. Sa 100%, 99% na hindi ako nagbubuhat. Merong mailan-ilan lang 1%. Tulad nung nauna naming pick up, napakaliit na box lang, ako na nagbuhat nun. Okay, so isang advantage din na nabanggit ni Jade na pag babae yung naglalamove. Kasi ang alam ko bihira lang yung naglalamove na babae. So hindi siya nagbubuhat. Tsaka itong lalamove ko, hindi lalamove na tao, kundi lahat ng mga puro bagay, puro products, kasi ayoko nung lalamove na pang tao, natatakot ako sa hold up eh. Oo, tama. So mas maganda yung ikaw yung maghatid ng mga items, yung mga goods ba. Pero ingat din, halimbawa kung kayo ay maglalamove, ingat din kayo sa pag-accept ng mga for pick up kasi merong mga scammer. So ingat na lang kayo. Okay, yung sa customer pa rin tayo. Sa pagpipick up mo ng items, Jade. Halimbawa, syempre hindi mo na maiwasan. Minsan late yung yung pag-pick up, minsan hindi pa ready yung item. Tapos, meron pang extra payment pag sobrang late na yung item, tas ang tagal mong nag-antay. Actually, wala naman ako masyadong na-encounter na ganyan. Meron lang kahapon at first time ko naman yun na nag-antay ako sa drop-off ng 1 hour. So, sobrang abala na yun sa oras kasi isang oras na yung nasayang sa akin na sana nakapag-book pa ako ng iba. Ang nangyari doon, nagpadagdag na lang ako. Imbis na 523 yung babayaran niya, sinarado na niya ng 600 kasi para sa abala. So, halimbawa, pag ikaw naman yung late na maghatid ng items, meron bang mga nagsusungit sa'yo or something na nagko-complain? May nagsusungit naman kasi nangyayari na pag nagdo-double booking. Tsaka linawin ko lang yung double booking, legal naman yun sa Lalamove. Kaya kung na-double booking yung customer at sinabi ko meron pang pinick up, okay lang naman yun. Kasi hindi naman sila nag-note na no double booking. Pero kung nag-note sila na no double booking, hindi talaga kami magdo-double booking. Kaya nung na-encounter ko na may nagtataray kasi nainip siguro dahil meron pa akong pinick up para sa double booking. May mga nagtataray pero hindi naman sa mukha ko, patalikod. Ayan. So meron din daw mga mga palakang mga customer ni Lalamove. Ayan,
So, yun sa pagdadalawang booking, yung gaya ng nabanggit namin kanina na pag mag-book ka ng another booking ay dapat yung mas malapit lang sa area mo para mabilis mo lang din siyang makuha at may hatid mo yung mga pending mo pa. Ngayon balikan natin yung ano mo, yung kita mo kanina na sabi mo na 500 to 600 pesos. Ano yung net na yun siya? Oo, ano yun, a day yun, kada labas ko na 4 hours. Labas na dun lahat. Kumbaga yun na yun na yung hands-on ko na pera. Labas na yung gas. Kung kumain man ako, labas na rin yun dun. At saka, ang kagandahan kasi nito, sarili ko yung sasakyan. Napundar ko nung nag-Kuwait ako. So, wala akong binabayaran, wala akong inaarkilang sasakyan. Kaya, yung pera, yung kinikita ko talaga, akin lang talaga yun. Okay, so ilang years ka ba sa abroad? 10 years akong kung abroad sa Jeddah, sa Saudi 6 years, tapos itong huli sa Kuwait 10 years. So total 16 years. Tapos 'di ba, meron ng sasakyan si Jade. Diba? Fully paid na. Fully paid na. Tapos solong-solo niya yung kita. So pag whole day pa siya na naglalamove, mas malaki pa yung kita niya kung talagang full time niya ang paglalamove niya. Pero yung nabanggit din niya kasi kanina na parang part-time lang niya para pangdagdag sa pambayad ng kuryente, tas other expenses. Ayan, so sa paglalamove mo, magkano naman yung mga tinitip sa'yo? Mayroon bang tip? Meron naman, nangyayari naman yung tip, lalo kung may butal. Kunwari, ang presyo is 275, yung iba ginagawa ng 300. Minsan nga sasadyain ko pa, may sukli pa po kayo. Minsan sabihin ko, wala po akong barya. Ay, sabi ko, sige, bigay ko na. Ay, so diskarte lang din, no? Oo, kasi kapirasong barya na lang yan Pero may nangyayari talaga, lalo kung may butal, binubuo nila. Okay, so may tip din. So additional pa sa income mo yun, di ba? Ito pa yung isang tanong. Sa paglalamove mo, ano yung mga na-experience mo habang ikaw ay nagbibiyahe or pag ikaw ay mayroong pipick upin at i-drop off? Ano lang naman kadalasan lang naman kasi yung problema yung traffic. Pagka traffic patay ubos oras kasi Ayun lang naman yung sa tingin ko na struggle or balakid sa biyahe ko, yung traffic. Wala na akong meron pa pala pag maulan, yung baha. Hindi mo kasi alam yung kung saan yung location, kung saan mismo yung may baha Kaya kapag maulan, hindi talaga ako tumatanggap ng Manila area kasi madalas doon may mga baha. Tama. Tsaka ngayon, pag summer, pag mainit naman, pero naka-aircon naman si Jade So hindi siya balakid yun. So yung traffic at saka pag tag-ulan, yung baha at syempre pagka mag-unload ng items, 'di ba? Pag ihatid mo baka mamaya mabasa yung items, tapos baka i-charge sa'yo. Ito yung mga pinikap namin dito. EPP, tapos itong parang breadcrumbs. Ayan. Yung pinag-pickupan namin, yung bayad 284. Tapos, ang binayad niya ay 300. Keep the change na daw. Na-drop off na namin yung mga yogurt. Tsaka yung mga boxes yun. Straws, tsaka mga iba pang mga condiments nila. Yung siningil pala namin, ay yung yung nasingil namin dito is 312 pesos. Na-drop off na namin yung last na pick up namin. Ngayon, i-drop off na namin yung last na booking namin kanina. Itong mga to, EPP. 15 minutes lang siya from yung galing doon sa last na pinag-drop offan namin. Mamaya, i-computein natin yung total na kinita namin ngayong araw na to. Settle na natin. Cash collected. Yes. Yan na lang yung pumasok yan na yung last na booking namin. Yan yung hinahatid namin ngayon. Yan yung last na na-deliver namin. Yan, na namin. I-arrive na namin. Kasi bayad na siya kanina dun sa pick-upan natin. Kailangan ng picture. Nag-ask sila lang. Yan, so isi-send din siya.
284 na. Yun. Ayun. Tapos na kaming magbiyahe guys. Nakatatlong booking kami. Yung una ay 220 pesos. So nagbayad yung sa GCash. Yung pangalawa ay 300 pesos. At yung pangatlo naman ay 312 pesos. So total ay 832 pesos. So nagpagas si Jade ng 300 pesos. At yung 500, yun na yung kita niya. 5:04 na ng hapon at maaga natapos si Jade ngayon. Yan, so tapos na kami. Sa mga OFW din na nag-for good na, possible pala na kung meron kayong sasakyan ay pwede kayong mag-sideline or full-time kay Lalamove. Sa mga taga-Cainta, pwede nyo bisitahin yung shop ni Jade na Katropa Poke Shop Pet Supplies. Malapit lang siya sa may 1 Cainta College, sa may tapat ng entrance ng Youngstown. At pag-subscribe na rin yung YouTube channel ni Jade Bonillo. Yan, so mayroon siyang content about sa cats. Kung gusto nyong malaman kung paano mag-uwi ng pets galing abroad, ay meron siyang content regarding doon. Andito na kami ngayon sa shop ni Jade, dito sa Katropa Poke Shop Pet Supplies. Tapos ito, papakilala ko yung business partner niya, si Miss Nikki. Siya yung yung in charge sa sa Hungry Tummy. Malakas yung overload burger nila, tsaka yung yung buy one take one. At saka nandiyan si Jade. Yan. Pa-subscribe mo yung YouTube channel mo. Subscribe po kayo sa aking YouTube channel, Jade Bonillo. Ang content ko po doon about sa mga cats ko. Kasi meron po akong 17 cats na. Yun sila, naka-display din. Yan. At dito na po nagtatapos itong video na ito. Kung gusto naman itong vlog na ito, ay huwag mo kalimutang mag-like at share na rin sa social media account. Sa mga gusto palang bumili ng oversized t-shirt, 100% cotton, sa spandex ay visitahin nyo lang aming Shopee account, Elite B Apparel. Marami kayong mga mapipili ang mga designs, perfect na pangregalo. At sa mga may alagang pets, tulad ng pusa at aso, ay visitahin nyo pa yung isang Shopee account namin na Lovely for 20. Nagtitinda kami ng mga shampoo, vitamins, food supplement, at saka mga iba pang mga kakabitan nila. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo kalimutan i-click ang subscribe button at pakikip na rin ang notification bell down below para lagi kang updated sa aking new uploaded video.